So after naming makipagkasal sa Edmonton, dumating kami sa Winnipeg ng mga hapon na, and then the next day 9 a.m. may flight kami papuntang Toronto. Diba kung makapaggala, akala mo anak ng mayor? Pagka-land namin dito sa Toronto Airport, nag-Uber kami for about 45 minutes kasi ganun kalayo yung downtown nila sa airport nila. And then sinundo lang kami nila Bea kasi nandito na sila, Bea, Selena, Chachi, and the boyfriends. Nauna na sila ng couple days. And then, look at the view, look at the room. Nandito ang aking mga favorite things. Ang mirror, of course, and the window view. Yung aking kama, as in tabing-tabi talaga siya ng view. Papakita ko dyan kung gaano kami kataas. I think, ano ba yung floor namin? 26th floor ata. Ayan, ganyan siya kataas. Maganda yung nabili namin. Maganda yung na-rent namin na condominium. And then, pagkadating namin, wala kaming sinayang na oras. Nagbihis lang kami, nagpahinga, and then lumabas na kami kasi katapat lang namin itong Toronto Eaton Center. So, first time lahat namin dito sa Toronto and medyo maraming tao pala dito. Medyo busy ang city nyo, Toronto. And then, wala kaming nirent na car kasi gusto naming ma-experience yung kanilang transportation underground, ang subway. Ayan, ang gaganda ng dress namin, tas bigla kaming nag-commute. Pero, alam mo, mas madali ang mag-subway kesa sa magsasakyan. Na-realize ko lang kasi sobrang traffic din dito sa Toronto. Di alam nyo ba, napakamura pa ng pamasahe. Pamasahe. Parang 350 lang ata, and then lahat na ng station mapupuntahan mo, depende na kung saan ka hihinto. And then dito may pinuntahan kaming isa pang mall nalimutan ko tong name na to, pero itong mall na to, napaka mamahalin ng mga bagay-bagay. Nandito yung mga Gucci, Balenciaga, lahat ng mga hindi ko kayang i-pronounce, nandito sa store na to. At syempre, mga lunch na yan or after lunch, kakain muna kami bago kami maglakad-lakad. And naisip ko dito kumain dito sa Amaya. Kasi simula nung nasa Edmonton ako, nagkikrave ako sa butter chicken at saka yung kanilang naan bread. So, yun na naman ang in-order ko, of course. Yung aking jowa dito kumain, bumili siya ng parang shawarma bowl or shawarma rice. Tinitignan ko palang sumasakit na yung tiyan ko, parang mabubusog ka na dito. Malalaki yung serving nila sa mga food. At hindi ko alam kung mahirap lang ba talaga ako o napakamahal na mga food dito. Isip din naming sulitin yung magandang weather kasi nga mag-winter na naman. So dito kami kumain sa labas. Sa sobrang takaw namin sa mga view, akala namin may view. Pero mga tain ng ibon ang nakita namin kasi bubong pala ang view. So yan, this is me being happy about my food. Hindi ko alam ba't crave ako sa butter chicken. Parang sa Edmonton, 3 araw ko kinain ng butter chicken. Tapos pagdating ko dito sa Toronto, nag-crave na naman ako ng butter chicken. By the way, ang pinipili kong butter chicken ay not spicy. Ang sarap ng naan bread nila. At saka nakikita nyo ba yung dalawang bilog na yan dyan sa left side? That's the gulab jamun. That's my favorite dessert sa mga Indian food. Actually, perfect na perfect yung gulab jamun kapag kumain ka ng butter chicken kasi medyo spicy pa rin na onti yung butter chicken nila kahit sabihin nilang hindi spicy. Tapos yan, milky siya na matamis na sugary. So, mawawala yung spiciness. And of course, I will share my blessings. Susubon ko yung jowa ko kasi hindi ko na mauubos. Alam mo naman kapag hindi nauubos, siya ang kumakain ng leftover. So, dito na kami, may factory sila ng chocolates sa loob. Napakabango. Hindi ka pa man nakakalapit sa store, naamoy mo ng kanilang chocolate. Nalimutan ko yung pangalan ng store, pero parang lahat ng klase ng chocolate nandito. White, brown, and black. So, nandito na nga kami sa part ng mamahalin. Hindi ko nga ma-mention ng iba. May Birchberry, Burberry, Alexander Berry, Blueberry. Tapos may Cartier pa dito. Well, in fairness naman sa akin, ang kinikrave ko lang ay butter chicken. Hindi ko kinikrave ang bumili ng mga mamahaling like this. Hindi ako may hilig. So, tama na sa akin ang pag-window shopping. At saka, alam mo ba dito, may mga gwardya ang store. Parang wala ka pa man ang ginagawa, natatakot ka nang pumasok. May mga gwardya sila, may mga appointment pa yata, hindi ka basta-basta makakapag-walk-in. Ang last stop namin dito sa mall ay itong Tesla na sasakyan na mukhang eroplano na hindi ko alam. Lumiwanag ang mga kaluluwa ng mga boys na walang pagod sa paglalakad. Tapos ayan, bumalik na kami dyan kasi pupunta kami sa aquarium. So, see you in part 2.